Hi Aquarius, this is Jov. Welcome back sa ating channel. By the way, Aquarius, this is your weekly Gabay Tarot reading ngayong July 27 to August 2, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan Aquarius, kunin nyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ng hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na Aquarius, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Okay, Aquarius. Sabi po dito na may biglaang pangyayari, biglaang pagbabago. Yung kung ano man tong mga concern nyo na sagabal, pansamantala lang po ito. Huwag kayong mag-alala. Ma-overcome nyo rin po ito. May mga plano ka dito pwedeng pwedeng naantala. Okay? Kasi may ano dito, parang may ginagawa ka tapos may dumating na hindi ayon sa iyong gusto. Pwedeng umurong ka. Like, okay, tsaka na kasi hindi ko gusto yung dumating. Yan. Na pwedeng nagtampo ka, pwedeng nagkaroon ng conflict sa schedule ba to or sa isang tao, na sana'y maiwasan tong maliit na argument. Okay? Maliit na argument to. So, pinapayuhan ka ng yung card na kailangan kasi ng effort dito. Extra effort. Kailangan ng plano, malinis na plano. May dumating na papeles na kailangan mong asikasuhin. May na-cancel nga dito like tsaka na kasi hindi siya nga ayon sa iyong gusto. Or hindi tugma yung schedule. So may conflict sa oras akong nakikita dito. Kailangan kasi ng praktikal na pagsasaayos to. Sa halip na nakikita ko kasi dito, Aquarius, na yung very focus ka sa mga plano, sa mga ginagawa, kung ano man yung nakikita ko kasi dito ang abala ka. Tapos may sitwasyon na dumating na naging conflict. Tapos pwedeng na-trigger yung ego mo or nagkaroon ng emotional na panic. So sabi ng card mo dito, pinapayuhan ka ng card mo na ngailangan kasi ng practical to. Na kailangan lang ayusin. Pwedeng through communication or ayusin or hayusin yung papeles pa kung ano man po ito. Praktikal na pagsasaayos. Yan ang advice ng card. Oh, may sekretong nabulgar. Aquarius. Mukhang may, most likely meron sa love life, oo. Pero ang unang nakita ko talaga dito,
na may natuklasan kang sekreto. Pwedeng sa career to sa kasamahan. Natuklasan mo yung mga tinatago na nalaman mo nga ngayon. Mm. Uncovering hidden truths. Kasi matalino kay Aquarius. So, nalaman to pwedeng through your intuition or masyado lang halata na may mga tinatago sila dyan. Actually, nakikita ko dito, Aquarius, pwedeng nagtampo or na-disappoint. Oo, pero at least nalaman mo ha. Yung mga tinatago, exposure na kasi to discovery, nagkaroon ng clarity. Kaya pala, may mga ganyan akong naririnig. Pagtanggal ng misteryo to pagtuklas ng mga nakatagong katotohanan. Or pagkuha ng mahalagang tagumpay sa information. May mga biglaang tagumpay dito. Actually, ikaw yung nagkaroon ng tagumpay. Natuklasan mo ang isang mahalagang balita. May file nga dito. May paper ako. Kanina ko pa ito nakikita tong paper na ito, Aquarius. Or mga nakatagong motibo ng isang tao. So, pinapayuhan ka ng card mo, Aquarius, na magtiwala ka sa iyong katalinuhan. Kasi kung may tiwala ka sa iyong katalinuhan, lalabas talaga yung katotohanan. Pag alam to sa totoong nararamdaman ng isang tao, pagtuklas nga sa isang tinatagong sekreto. Ano to magagamit mo tong katotohanan na ito. Like, aware ka na. It might be sobra kang may tiwala, tapos yun nga lang na nakita mo na may sikreto pala to, may nalaman mo na hindi pala siya totoo sa iyo. Maaari nga itong katotohanan na ito ay isa sa dahilan na magiging maayos na kasi mukhang nauunawaan mo So, may natuklasan ka dito. Kanina pa tong document. Oo, kanina ko pa ito nakikita tong document na ito. Pwedeng sa trabaho to. So, paglalantad ng isang plot ng opisina. Alam mo, Aquarius, may mga tao dito na walang ginagawa, puro chismis. Oo, chismis. Mga bagay na sinasabi sa likod mo. Kumbaga, paano to sabihin? Mababaw na alingaw-ngaw. Kumbaga, diretsang sinabi ng yung card dito, Aquarius, mga walang kwentang chismis. So, bakit ka magpapa-apekto sa chismis? Ang card na nagsabi na walang kwentang chismis. Kaya wag magpa-apekto. So, mga taong ito ay nagsasalita sa likod mo. Pwedeng pinagtatawanan ka. So, gayon pa man pinapayuhan ka ng iyong card na wag itong masyadong seryosohin. Mababaw nga lang walang kwentang daldalan.
So, iwasan mong magpa-apekto ka sa kanila. Okay? So, may nakita ko dito, Aquarius, relasyon to na may nanghihimasok, nangingialam. Kumbaga, let's say, example po ito, may concern na kayo, maliit lang na concern sa inyong relasyon, tapos may nakisawsaw. Nang intention talaga para masira, para mas lumaki. So, ano ba yung dapat gawin? So, yung sinabi ng card mo kanina, huwag ka magpa-apekto. Mag-focus ka para magkaayos kayo. So, may ano dito, nangingialam, nakisawsaw. So, pero din po sa career to, toxic office politics, hindi talaga mawala yan. Oo. Alam mo ba kung ano makontrol mo, Aquarius? Yung response mo. Kasi kung mag-response ka like galit ka, okay, apektado si Aquarius, go natin. 'Di ba? Mas lalo yung lalala. So, wag kang magpa-apekto. So, may nagbubulungan dito tungkol sa yung mga ganap. Pwede din kinukutya ka, yung mga ideas mo, kung ano man po ito. Sinusubukan ka kasi ng mga taong ito para pahinain ka. So, hayaan mo ba na ma-trigger yung weakness mo nang dahil sa mga hangarin nila? Di ba hindi? Kung magpa-apekto, bahala sila sa buhay nila. Basta focus ka sa iyong layunin. Kung sa tingin mo, mabuti yung mga ginagawa mo dyan, magkakaroon ka ng growth, then go. Minsan ito yung tinitest tayo sa yung patience, 'di ba? So tingnan natin kung si Aquarius mataas pa ba yung pasensya. Kasi may ibibigay ako sa kanya na kailangan ng mahabang pasensya. Yan. Pwedeng ganyan. Pwedeng ganyan yung mangyayari. So habaan niyo po yung pasensya niyo. Aquarius, before kayo mag-spend ng money or investment ba yan, or mag-spend, gasta. Lalo na sa mga nag-offer, pag-isipan ng mabuti ha. Alam kong matalino ng Aquarius. Kasi nakikita ko dito yung mapanlin lang. May mga lihim dito na alam mo yan. So maging careful ka. Kahit nasa pagtiwala mo sa isang tao, put limitation kung pwede. Kung gusto mo talagang ikwento, yung i-express mo, then, let's say, pamilya mo na wala silang connection sa trabaho mo or negosyo, wala talagang connection, wala silang kilala, o ikwento mo sa pamilya mo. Kung gusto mo talagang, kasi gusto mong i-express tong nararamdaman mo Okay, kasi nakikita ko dito ang unang card nag-react ka. So, kailangan i-express yan. Kung mahilig ka sa journal, then mabuti. Kung gusto mo may kausap, then see to it na wala talaga silang kilala sa mga kasamahan mo dyan sa trabaho. Kung hindi man to trabaho, kahit na, pero may money kasing involved. Basta, kailangan maging maingat. Okay? Okay. May official news, may written communication, kanina pa tong papel. Incoming information, may event. May event celebration. May response. Official na balita to Mga tugon, paghahatid, pwedeng delivery ito. Mga papasok na balita or agarang kaganapan. So, makakatanggap ka ng komunikasyon na kailangan ng iyong reaksyon.
Oh, check nyo po yung mga application nyo o mga sagot sa mga tanong. Sabi na yung card. May invitation nga, oh. Invitation, celebration, or may sinabi din dito pagpapahayag ng interest. Mhm. Mahalagang corporate correspondence. O may alok sa trabaho. May kontrata din ako nakikita dito, pirmahan, deal, commitment, promises, pwede din po. Or email for promotion. O resulta ito sa pagsusulit. May usapin dito tungkol sa savings. May ano dito, isang mayamang nagkakatandang lalaki. Pwede ikaw to, pwedeng siya. Na malaking influence po. May elders to lalaki. Na magbibigay ng support or moral support or pwedeng support for ah magbibigay ng financial support. Financial support. Pwede. So, pwede nabibigay nga to ng ano. Malapit na nga siyang mag-retire or siya yung magbigay ng puhunan sa iyo. Sinusuportahan ka ng taong ito. Okay, pwede din ito yung parating sa inyo na isang, kung ikaw ay babae, pwede ito yung parating sa iyo na may edad na, very matured na, matagumpay na sa buhay, lalo na sa pera. A wealthy older man. Basta secure ka dito. Kung hindi man to sir romance, siya yung mag-support sa'yo. Moral support ba or material na bagay like money. Okay. Some of you na burnout, pero nakikita ko dito na burnout, which is maganda kasi yung response mo kasi nagpahinga ka. Pwede nag-put ng space, pero most likely pahinga kasi ang nakikita ko dito. Which is kailangan mo naman. Pwede naubos talaga yung pasensya mo sa mga nangyari. Kaya nakikita ko dito, which is the best way, is nagpahinga. Like huminto ka. 'Di ba sinabi kanina, parang sinauli or nag-umurong ka na hindi tinuloy. Tapos nag-decide kang magpahinga, mag-put space muna para makapag-isip, pagkapagpahinga, magpagaling, mag-recharge. Kasi andito na naman yung emotion. Okay, okay. Nagkaroon ka ng time sa inyong, hindi lang to pahinga kasi nagkaroon ka ng time sa grupo ng tao, family, kaibigan, mga naniniwala sa iyo. Oo. Natutuwa ako sa nakita ko dito, Aquarius, kasi nagkaroon ka nga ng time sa iyong sarili at sa kapwa mo, sa mga tao na naniniwala sa iyo. Masayang masaya. Talagang ginagawa mo dyan yung mga bagay na gusto mo, na malayo sa mga nagbibigay ng sakit ng ulo. Oo. Parang nawalan ka ng pakialam sa mga nanggugulo sa'yo or sa mga, yun nga, yung mga dumating na hindi mo nagustuhan. Purong kasiyahan kasi to na walang pakialam sa sandali. Like, nag-enjoy ka sa mga ginagawa mo.
So, masayang yugto po ito na may celebration, na may togetherness, reunion. Pwede ngang nag-ano kayo, nagpasyal. Masayang pamamasyal kasi to eh. Mga positibong distractions. Yan. Positibong distractions kasi yan. Yung paglilibang. Which is good naman po. So, para makapagpahinga, apart ka muna. Yan. Okay, so kuha tayo ng angel number for you Aquarius ngayong July 27 to August 2, 2026. Angel number 666, reflection. Sabi po dito, when you allow time for reflection, you allow yourself to see where inner shifts are needed. It is time for you to look at your beliefs and ask, is this serving me or is it time for me to release this? Oh, tamang-tama to sa lumabas kanina. Reflect, refocus, and readjust. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, as I refocus on what serves my highest good, I feel myself shift into my highest self. As I refocus on what serves my highest good, I feel myself shift into my highest self. So this is time for reflection. 'Di ba? May sinabi kanina parang umatras ka and nag-apart, nagkaroon ng space, ginagawa mo yung mga nagbibigay ng happiness sa iyo na malayo sa mga daily routine mo. Yan. So, this is about time na magkaroon ng time for reflection which is makakatulong talaga sa iyo. Okay, so time for reflection, may sagot sa inyong mga katanungan dyan, solusyon sa inyong problema, sagot sa inyong mga katanungan nga. Okay? So, ano to makakatulong din to sa overthinking or overanalyze o mapapastop ng time for reflection. Time for reflection, mindfulness skills, yan. So this is good, which is sinabi kanina magkaroon ka ng time, space, pahinga. No? Na may time for reflection. Na nagkaroon ka ng time for yourself. Reflect, refocus, and readjust, which is kailangan naman. Kasi nakikita ko kanina parang napuno ka, napagod ka. Kasi, di ba, gusto mo tuloy-tuloy tapos may distraction. So, time for reflection. So, i-claim niyo po ang angel number na ito.
Maraming salamat po, Aquarius, sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa channel natin at i-click nyo po yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check ma-reply sa comment section. Okay, energy niyo po, Aquarius. Mm-hmm. So, okay. Lumabas din to kanina. Yung may loss of connection kasi dito, loss of things or loss of opportunity. Na yes, na-disappoint, which is, di ba, sinabi kanina. Pero wag kayong mag-alala. Mm. Kasi may new direction. Pagkatapos kasi nito, pagtanggap mo sa mga nangyari, which is, I believe nangyari na to eh. Oo. Pagtanggap mo, pag-overcome na ito, magkakaroon ng new direction. So, magiging handa sa new direction na ito. Why? Ang new direction na ito ay for your growth and expansion. Yes. So, sa week na ito, makikita mo ang mga bunga na yung pagsisikap. Kung may plano ka na, this is a time na gawin mo na ngayon. So, gumagawa ka ng aksyon dito sa matagal mo ng plano for your growth. May travel kanina pa tong travel. Or ituloy nyo po yung matagal nyo ng plano para mag-travel or pwedeng abroad. Andito na naman yung gatherings. Nag-clarify na naman po. And which is good kasi nagkaroon nga kayo ng time sa yung mga gusto, ng mga taong gusto mo. So, this is group activity. Bakasyon, nandito din po. So, claim. So, claim niyo po itong new direction na ito and growth and expansion. Lahat ng signs gustong-gusto nito. Opo. Sa career and money niyo po, nakikita ko dito na lumabas kanina. Andito siya sa career and money mo. Nakaramdam ka ng pagod. Na gusto mo nang sumuko pero nakikita ko naman dito yung pagtatapos ng pagod na ito. Ma-overcome mo rin ito. Sabi kasi ng card dito may mga gawain pa kayo. Kaya move forward, tapusin mo yung nag-aantay na gawain. Kailangan ng mahabang pasensya po. Kasi malapit mo naman matapos like trabaho, project. Malapit na ma-overcome tong mga concern mo. Andito yung delay. Pwedeng ikaw tong gumawa ng delay. Kasi nga, 'di ba? May mga nangyari na hindi mo tanggap. Na-trigger yung ego. So kailangan talaga ng mahabang pasensya po. So and that's normal na makaramdam ng pagod kasi nakikita ko dito ginagawa mo talaga yung best mo. Naging tapat ka, naging masipag ka, tapos may distraction na hindi mo gusto, then sabi ng card, ipagpatuloy, habaan ng pasensya, move forward, tapusin mo yung nag-aantay na gawain po. Andito na naman yung biglaang pagbabago. Kahit hindi mo pa nakita itong hangarin ng biglaang pagbabago na ito, magtiwala po sa new direction na ito. Why? Andito pa rin, growth and expansion.
From here to here. Kahit may pwedeng nawala sa'yo, loss of connection, loss of things, or loss of opportunity, nakikita ko talaga dito. May purpose yan. From here to here, growth and expansion talaga ang nakikita dito. Nang dahil sa growth and expansion, nang dahil sa mga nangyari, mas lumawak yung vision mo sa buhay. So, malakas din yung intuition mo. Maging matatag ha. Aquarius, kung gusto nyo ma-notify kayo, like ma-prompt kayo na mapanood nyo po yung premiere ng video natin, i-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo po alam kung paano magpaturo po, huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. At nag-offer po ako ng rush reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Love and romance. Oh, celebration pa rin. Diba, nagkaroon ka ng time sa iyong pamilya, sa mga taong malapit sa iyo. Masaya. And I'm happy for you. May celebration eh. Any kind of celebration. Wedding, engagement, kasal, honeymoon, birthday. Kung ano man tong celebration na ito. May relasyon nga dito na magsasama sa isang bubong. At sa mga single dito, handa na kayong pumasok sa inyong bagong pag-ibig. Kung may narinig kayong ingay, naglalaro po mga bata sa labas, so hayaan natin kasi maganda yung energy niyan. And today is Saturday, so expect talaga, 'di ba? So, focus tayo sa mensahe para may makuha kayong gabay. So, andito yung bakasyon pa rin ha. Dalawang card na mismo nagsabi dito. Nagkaroon ka ng time sa iyong sarili, sa kapwa, sa partner, sa family. Okay? And andito din yung time for reflection, which is sinabi naman kanina ng inyong angel number 666. Oo. Na gusto mo ng space muna para makapag-isip at makapagpahinga. Para ma-restore yung energy mo. And tama nga naman, di ba? And you have divine inspiration. Sa mga handa na dyan sa buhay pag-ibig, sinabi dito na magiging excited ka. Kasi parating na ito or nasa harap mo na. Yung the one. Andito pa rin tatlong card. Kanina din, sa pitong cards mo kanina. Oo, ilang beses lumabas. Celebration. May event invitation, may group date, may travel. Yes. Or may bagong tao na darating sa'yo. So, blessings po ito. May parating na blessings na magbibigay saya sa iyo. Okay? So, you deserve this. Aquarius, itong blessings na ito na happiness and celebration. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Aquarius. See you tomorrow. Maraming salamat po.